Pagdating sa dash camera, may dalawang brand na nagdo-dominate dito sa Philippine market, ang 70mm at ang DD5. Pero ang tanong ng karamihan, alin sa kanila ang mas maganda at mas sulit bilhin? Tamang-tama dahil ngayong araw na to gagawin ko ang first ever comparison video ko ng dalawang magkalabang brands. Ang DD5 Z60 at ang 70mm A810S para sa battle of 4K dash cameras. Iisa-isahin natin ang pros and cons nila tapos titignan natin kung ano yung feature na meron yung isa at wala din yung isa. Pero bago ang lahat, kayo muna ang magiging judge. Tara, simulan na natin. Para maging fair ang competition, sabay kong in-install ang dalawang camera sa iisang sasakyan para pareho ang footage, oras, brightness ng araw at dilim ng gabi, pati na din level of tint ng sasakyan. Sinigurado ko rin na malinis ang front at rear windshield ko, mapalabas at loob para sigurado na hindi naman magkaroon ng disadvantage yung isang camera kung merong mang dirt dun sa kanyang pwesto. Sinigurado rin natin na hanggat kaya, nasa gitna ang lens ng dalawang camera. Lahat kasi yan makakaapekto sa real footage ng camera. Nakikita nyo ngayon sa screen ang kuha ng dalawang camera. Tinakpan ko na muna ang mga watermarks nila para hindi ninyo alam kung alin ang kuha ng DD5 at ng 70mm. Para din mas maging exciting ang comparison, kinumpleto natin ang footages. Merong umaga, gabi at umuulan. Sabihin nyo na lang kung alin para sa inyo ang mas malinaw. Like para sa brand A at heart naman para sa brand B. At sa end ng video, i-reveal ko sa inyo kung aling footage ang kuha ng DD5 at 70mm. So paano? Nakapili ka na alin ang true rated 4K dash camera? Sige, mag-like or heart ka na kung alin ang boto mo. Itong dalawang dash camera na to pareho may 3-inch screen. Take note, pareho silang hindi touchscreen ha. Mapapansin nyo rito sa bandang baba, pareho silang may buttons at tig-apat pa. Okay, so controls nila is button type, hindi touchscreen. Pareho silang 4K Ultra HD resolution, pero kung titignan natin sa camera settings nila, itong DD5 Z60, yung highest resolution settings niya is 3840 by 2160 at 25 frames per seconds lang. Samantalang itong 70mm A810S is 3840 by 2160 at 30 frames per second. Pero may mas mataas pa, which is yung HDR. At dahil yon ang highest resolution nitong 70mm, yun ang gagamitin nating settings niya. Bakit? Kasi nga ang comparison natin dito is pagandahan ng footage at pataasan ng quality. Mamaya ipapakita ko na sa inyo bakit nga ba mas mataas yung resolution nitong 70mm A810S. Pareho ring movable yung mga cameras nila, up and down. Ito namang si 70mm, rotatable pero up and down lang din. Hindi sila naliliko pa kaliwa at pa kanan. Para yan sa adjustment natin kapag in-install na natin siya sa windshield. Kung balconies ang pagbabasihan, di hamak na mas malaki at mas mabigat itong si DD5 Z60. Same din sila na gumagamit na ng supercapacitor. Hindi na sila gumagamit ng lithium batteries dahil ang mga dashcam natin naka-install sa windshield. So kahit masinaga ng sobrang tirik na araw, walang risk of ignition at mas matagal din ang lifespan kumpara sa lithium batteries. Ang maximum storage na pwede natin gamitin sa kanila, parehong 512GB. So, mahaba-habang recording yon. Doon naman tayo sa rear camera nila. Pareho silang 1080p resolution. Pero itong si 70mm A810S, ang kanyang image sensor is IMX662 Starvis 2. Pero itong si DD5 Z60, undeclared kung anumang image sensor ang ginagamit ng kanyang rear camera. Doon na tayo sa special features nila. Pareho itong capable ng 4G connectivity. Pareho silang may add-on na 4G device with hardwire kit. Pero optional add-on ito ha. Ang kagandahan kasi pag binili mo ang 4G device with hardwire kit, may-enable mo yung mga high-tech features nito. Gaya ng 24 hours recording at parking monitor. Actually, pareho yung dalawang features na yan. Ang purpose niyan mga bossing, kahit nakapark na ang ating mga sasakyan sa isang public area, pinatay mo na yung ignition switch, patay na ang makina, nilak mo ang pinto, tuloy-tuloy pa rin na nagre-record ang dashcam mo. Capable din pareho yung kanilang front camera at rear camera para mag-record ng time-lapse video. Pareho sila na merong app. Sa app na yon, makokontrol mo ang settings ng cellphone, mabuview mo ang mga footage, at directly mo nang madadownload sa iyong cellphone ang mga recorded footage niya. Hindi mo na kailangan pang kumuha ng computer or ng laptop o kaya naman kunin yung memory card ng dash camera. Real-time camera viewing. Kahit saan bumabiyaya yung sasakyan, pwede mong silipin sa cellphone mo ang actual nakuha ng camera.
gamit ang app, pero gagana lang to mga bossing kapag nabili mo yung 4G hardwire kit. Kapag wala kang 4G, syempre hindi mo ma-view yung camera mo. So bukod dun sa live viewing nila pareho mga bossing, meron pa silang another thing na pinagkapareho, yung vehicle location. Since merong GPS tracker nga yung ating mga dashcam, nalolocate niya exactly kung nasaan ngayon yung ating sasakyan. Pareho nating pindutin. Ayan. So dito makikita ninyo, ito yung eksaktong posisyon kanina ni Mrs. nung na-stop siya sa stoplight. Congressional, tapos Visayas Avenue, di ba? Yan yung nilagay ko. Dito naman sa DDPI, kung mapapansin ninyo, kailangan nyo pang i-zoom muna para makita ninyo yung location. Ayan. Kung nasaan siya. Vehicle in motion nakalagay. So, ibig sabihin, tumatakbo daw yung sasakyan ko. Si 70 mAh meron siyang battery monitoring. Makikita natin dito kung ilang volts yung battery ngayon ng aking sasakyan. Samantalang si DDPI, wala siyang ganon. Kagandahan ng battery monitor ni 70 mAh dahil nga may 24 hours recording yung ating dashcam. Kumukonsumo siya ng power kahit nakapatay na ang makina. So nade-drain pa unti-unti ang power ng battery. Dahil sa monitoring, aware tayo sa current voltage niya. Pero don't worry, kusa din namang mamamatay ang camera in case bumaba ang voltage ng battery sa sinet natin na lowest setting nito. Ang meron naman si DDPI na wala si 70 mAh is the electric fence. Yung tinatawag na electric fence mga bossing, kagaya niyan. Halimbawa, si Mrs. ngayon is nasa Congressional Avenue na siya ngayon sa bandang Cherry Congressional, okay. Kapag sinet ko yung fence na yan mga bossing, tapos itong fence radius 4 kilometers na yan, ang ibig sabihin 4 kilometers radius, para siya nakakulong ngayon sa isang hawla. Kapag lumabas siya doon sa perimeter na yon mga boss, magme-message sa akin yung phone, ibig sabihin na lumabas yung sasakyan doon sa perimeter na yon. Wait lang meron pa tong isang feature mga bossing. Kakausapin ko lang si Mrs. Nakikita nyo yung yung hold to talk na yan. Kakausapin ko siya, wait lang. Mami, kamusta ka dyan? Okay lang. Mami, kamusta ka dyan? Okay lang. Traffic. Kita ko, kakalampas mo lang ng ng Circle C, tama? Oo. Masyadong di kita ng laban, Wala ba silang pinagkaiba? Actually, dito na yung exciting part. Dito natin malalaman kung sino ba talaga sa kanila ang nakakalamang. So, ready na ba kayo marinig kung ano yung pagkakaiba nila? Ito na mga bossing. Yung reason kung bakit mas mataas ang highest resolution nitong 70 mAh 810S kaysa dito sa DDPI Z60 yun dahil sa kanilang image sensor. Yung image sensor kasi nitong 70 mAh 810S is gumagamit ng Sony Starvis 2 IMX678. Samantalang dito sa DDPI Z60, nakalagay lang is 4K resolution. Sinubukan kong bisitahin ng website ng DDPI at undeclared kung anong image sensor ang nakalagay. Ang nakalagay lang, 4K Ultra HD. Actually, pagdating sa bagay na yon, medyo malaki-laking advantage yan from 70 mAh 810S. Kasi kung medyo familiar kayo sa mga DDPI cameras, ang DDPI is nag-release pa ng isa pang mas mataas na camera kumpara sa DDPI Z60, which is the DDPI C60 Pro. At yun naman ang kapareho ng image sensor nito. Ang problema, mas mataas ang presyo nun ng mga halos 3,000 kumpara rito. Ngayon na i-reveal ko na sa inyo kung alin ang brand A at brand B. Ready na ba kayo? Eto na! Dito na lumabas kung sino ang true rated 4K dash camera. Mas klaro ang mga characters na nakikita natin sa mga plate number. Ultimo sulat sa mga signboards, establishments at billboards. Halata mo kung alin ang mas klaro. Dito nga sa footage nung gabi, namangha ako nung makita ko yung mga signboard sa gilid. Imagine dito sa 70 mAh, nababasa pa yung maliliit na letra. Samantalang itong DDPI, yung malalaking letra na lang nababasa. Ultimo rear footage dahil nga naka Sony Starvis 2 yung kanyang rear camera. Nangingibabaw yung linaw nitong 70 mAh. Samantalang itong DDPI, yes, mas maliwanag yung kanyang footage pero yung mga letra, medyo blurred. Lalong-lalo na dun sa parteng butika, hindi na nababasa yung mga sulat niya, di ba? Yan ang pinagmamalaking self-developed technologies ng 70 mAh. Yan din ang clarity na kailangan natin in case of emergency situation. Mahalaga na pag need natin ng footage, malinaw ang mga detalyeng nakuhanan ng camera. Number 2 difference nila. Si DDPI C60 is capable of 3-channel cameras. Ang ibig sabihin, bukod sa front at rear camera, pwede ka pang mag-add-on ng isang Mini 2X para meron kang interior camera. Samantalang si 70 mAh, 2-channel camera lang to mga boss. Kahit anong gawin mo, hindi mo na yan madadagdagan ng isa pang camera.
at doon medyo nakabawi si DD5. Alam niyo ba na mas malaki ang FOV o field of view nitong 70mm A810S dahil ang FOV niya is 150 degrees samantalang itong DD5 C60 is 140 degrees lang. Kaya kung titingnan niyo dyan sa mga footage, mas malapad talaga ang footage na nakukuhanan nitong 70mm. Sa rear camera naman tayo, ganun din ang epekto niya. Kung mapapansin nyo dyan sa video na kinuhanan namin ni Macy's kanina, mapapansin niyo na halos pareho naman ang installation ng ating camera dito sa ating rear. Kasi kung makikita mo, dito sa pinto pa lang, mas malapad kita dito. Tapos yung dito sa taas, yung truck naman, halos yung buntot na lang ito, halos yung kalahati pa ng truck yung nakikita. Mas wide. Mas wide yung yung rear camera nitong 70mm. Dahil nga itong 70mm A810S is naka IMX662 Starviz 2. Samantalang itong DD5 C60, 1080p lang ang declared specification niya. So hindi ko rin alam kung anong image sensor ang ginagamit ng DD5 C60. Pareho silang meron ito, ADAS. Mas maraming feature ng ADAS itong si 70mm A810S. Kasi itong si DD5 C60, ang ADAS niya is para sa front vehicle movement lang. The vehicle ahead has started moving. Itong si 70mm, ang kanyang mga ADAS features, Vehicle ahead motion detected. Attention to riders. Attention to pedestrians. meron pa siyang lane departure alert, although hindi ko nagawa yan kasi usually nangyayari yan sa expressway. Tapos yung isa pang nakakatawa dyan, yung front collision alert. Nangyari lang yan nung isang beses na bumabiyahe ako sa expressway. Nagulat ako nung nagsalita siya noon. Which is nakita ko rin naman na medyo lumalapit na yung sasakyan sa harapan ko tapos hindi pa ako nag-i-slow down. Medyo dumami-dami yung lamang ni 70mm dito kay DD5, so wala na ba siyang bawi? Actually, meron ulit siyang advantage na wala naman ito, yung built-in memory card na nasa loob niya. Meron itong 32GB memory card na if ever na mag-fail yung ating SD card, mag-switch siya automatically to built-in memory card para naman tuloy-tuloy pa rin siyang mag-record. Pero itong si 70mm, SD card lang ang meron siya. Meron pang isang nakakatuwang feature itong si 70mm. Meron siyang AI motion detection. Kapag nakapark ang sasakyan nyo at may na-detect ang camera na taong umaali-aligid sa sasakyan nyo at may kaduda-dudang kilos, magre-record siya ng video at magdo-notify siya sa phone mo. Pwede mo din ma-view agad ang video sa mismong app ng phone mo kahit nasa malayo pa nakapark ang kotse mo. Nakita ko na rin sa inyo mga bossing kung alin sa kanila ang pinakamabilis mag-download ng mga footages. Buksan natin yung kanilang app at sabay nating pipindutin ngayon kung sino ang mauunang maka-download ng isang 1-minute video. Parehong front camera footage na ang ating ida-download para syempre fair ang labanan. Pareho siyang 1-minute video pero mas mabilis mag-download si DD5. Pareho naman tayo nakakonect sa wifi nila. Bilis tapos na siya. 58% pa lang si 70mm. Ayan, na-download na natin yung video. In case of collision, same sila na may buffered emergency recording. Ang ibig sabihin, once na nabangga kayo, automatic na nasi-save at nilalak yung mga footage para in case ma-full ang memory card, hindi mabubura ang footage. Pero sa features na yan, may lamang din dyan si 70mm kasi in case of collision, yung video 3 minutes before the collision ay automatic din na nasi-save at nalalak, including yung footage ng exact collision. Samantalang kay DD5, yung actual footage lang ng mismong bangga automatic na nalalak. Kung presyo naman ang pag-uusapan, medyo magkalapit lang ang presyo nila. Pero ang napansin ko, either sa black app, red app, or orange app kayo mag-purchase, mas mataas ng konti ang price ni 70mm. Check nyo na lang sa link sa comment section ang price nila. O alin sa kanila ang tingin nyo ang mas maganda at mas sulit bilhin? Comment mo sa baba kung alin ang panalo para sa'yo. Para sa akin, ang nanalo sa comparison video natin na to, yung mas maraming lamang, mas maraming useful and extra features, at ang true rated 4K dash camera. Si 70mm na yun, dahil na rin yan sa dual Sony Starviz 2 image sensor na meron siya at wala si DD5. Para sa team natin for today, capture every moment clearly, your best driving companion for safety and clarity.